Ano pa ang inaantay ninyo? Mag-action kayo. Si Senator Villanueva, nakita ko, nagwawala-wala. Itodo nyo na yung pagwawala ninyo. Treason. Ipaglaban nyo ng totoo. That is treason. Kung gusto nyo mawala ito, dahil si Marcos, kumilos tayo. Si Kuting, hindi siya matawag. Kailangan na matapos ang kahibangan ng mga ito. Dapat sa kanya, Polboronic Kuting. Ferdinand Marcos Polboronic Kuting. Ano pang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas na may kapangyarihan na ang mismo si Senator Amy ay nagsabi na siya ay traidor sa pamilya, traidor sa bayan, traidor sa konstitusyon. Papayag ba kayo na magkaroon This is treason. ng presidenteng traidor dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas? The fact na sinabi dun sa message na excuse me. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang lingkod sa Facebook at /Freddy at in YouTube channel at Pilipino sa America Blog in YouTube channel. At kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe lang po kayo. Press the red button below and you are already connected and you are subscribed. And ito is libre, no? Libre, wala naman dapat bayaran. Walang deduction, wala lahat. Okay? And kung pare ay bigyan nyo ako ng big likes, check, big check. At mag-comment lang tayo in English or in Filipino. At kung pwede nyong i-share ito, video sa inyong mga kaibigan, sa inyong barkada, lalo sa mga estudyante, okay? Mga estudyante na nag-aaral ng college, also most senior high school, na nanonood sa akin, marami po salamat at tinatag at aking malaking pagtanaw ng utang na loob ang inyong pagsuporta, tuloy-tuloy ng pagsuporta sa aking channel. Okay? At kayong mga bata, no? Mga kabataan, dapat mag-aral kayong mabuti. At humanda kayo sa pag-apply nyo sa trabaho dahil napakaraming trabaho na ngayon na dyan sa Pilipinas at para maka-abroad din kayo. No? Hindi forever nandiyan kayo sa Pilipinas. Hanggat maaari, I really encourage you to apply for abroad or to work abroad. At yun yung mga nag-aaral ng agriculture, ay okay, dyan kayo sa Pilipinas. Pwede rin kayong tuloy magtrabaho sa pagsasaka at malaking kinikita ng pagsasaka. Kailangan lang ho ang continuous, kasi continuous naman ang suporta ng ating gobyerno sa agriculture and fishing. Okay? Ngayon, yung ibang mga Pilipino na sinasabi sa akin na kasi ito ang aking ay tungkol sa Pangulo. Again, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung sasabi ng mga kumukontra sa mga komento, no? Sinasabi lang, sir, umuwi kayo dito sa Pilipinas para malaman nyo. Di na kailangan. Kung uwi ako sa mga araw na kailangan ko umuwi, no? Nag-iipon pa ako, wala akong pera eh. Paano ko uwi dyan? Kasi pag narito ka naman sa Amerika, hindi ka naman maghihirap. Yung katamtaman, hindi ka naman kailangan yumaman eh. Kailangan ba yumaman? Kung ikaw ay katulad ni Bill Gates, okay lang, no? Kung ikaw ay talagang sinilang na merong ginto sa bibig, hindi okay lang. Pero kung wala, tayo, pare-parehas lang naman tayo, kaya tayo nag-abroad, gusto nating guminhawa ng kaunti. Hindi naman para yumaman. Ang ibig kasi kaya dyan sa Pilipinas ay yumayaman ay dahil karamihan sa mga taong gobyerno ay nagnanakaw. Di ba? Tama ba ako? Okay? Kaya hindi ko na kailangan umuwi. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, under kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., na ang economy natin ay gumaganda. Kaya makikita nyo maraming trabaho na kailangan. Now, number one ngayon ang foreign direct and foreign investors ay ang call center. And you cannot qualify unless you are what you call this one, fluent in English. Okay? In reading, in listening, in writing, in understanding, and in coordination. Especially just sa call center. Ayun. Ito ang pinaka-main topic ko. Na magsisiklab ang inyong mga damdamin sa ginagawa nitong si Maharlika.
Nakita niyo bang ginagawa ng mga kalaban ng Israel? Proxy. Ito ay si Maharlika ay proxy ng China. Okay? Mga Duterte, proxy ng China. Si Pangulo Duterte, di ba? Ay lantaran sinabi na gawin nyo na kaming province ng China katulad sa Taiwan. Gusto nila mangyari yan pero ang Taiwan lumalaban. At si Bongbong Marcos Jr. na ating presidente, lumalaban din. At si VP Sara ay hindi. Bagamat maganda pakikitungo sa kanya ng ating presidente, ay hindi maganda ang kinikilos kasi siya ay proxy ng China. Okay? Proxy. Ibig sabihin ng proxy, ang China hindi lumalaban ng derechahan. Gumagamit siya ng mga puppet. Katulad to si Maharlika, gumagamit ng puppet. At ang sabi ba naman nito ni si Maharlika, ay tinawag na traitor daw ang kanyang kapatid na si Kuting. Yan ang sabi Sabi nitong chismosang itong na si Maharlika, na proxy din to ng China. Okay? So, eto, pakinggan natin, pakikita ko sa inyo ang sinabi ni Maharlika na si Bongbong Marcos daw ay traidor. Okay? Paririnig ko. Ito ang message. Right? Go into the fold and turn website layouts into an Madali lang art po. form with Wix Studio. Yesterday, nagpatawag si Kuting ng meeting, di ba? Sa Congress and Congressista and Senators. Okay? Taliwas na sinasabi ni Kuting, okay? Ni BBM Kuting, Pulboronic Kuting, na siya Tapos na yan hindi niya, kinukundina niya yung Nadinig nyo? Pulboronic Kuting, BBM. Nadinig nyo? Hanggang ngayon, hindi pa niya may pakita sa kanyang channel yung video na sinasabi niyang nagpupulburon daw si BBM. At yan ay pinangako at ni Senator Amy sa kanya. Kasi sila ay proxy. Hindi may pakita. Pero the damage has already been done. Marami na paniwala itong si Maharlika sa pamamagitan ng tawag doon sa Tagalog na pagbubuli, na sinabi niyang nagpupulburon daw si BBM, wala namang katibayan. Sabi niya may video pero hindi niya mailabas ang video. Ngayon nag-away sila. Inaway nga niya si Senator Amy. Ngayon mukhang na naman sila. Bati na naman sila. Tuloy natin. Nagawa ng Congress dito sa People's Initiative. Di ba may ganun siyang drama? People's Initiative. Ang totoo pala mga palangga, kahapon, nung nag-meeting ang Kongreso at Senado, nandoon na nga si Tambaloslos kasama na ni Kuting, tapos si Tambaloslos daw ay si Speaker. Si Speaker. Ano yung wala talaga ang mga senador na nakita ba kayong senador na nagalit sa bubuli ng China? Ang nadinig ko lang isa lang si Senator JB Ejercito. Yung iba wala tahimik kasi lahat sila halos pro-China. Pro-China, proxy sila ng China. Bagamat yung iba tahimik lang, ayaw magsalita. Pero lahat sila, kasi lahat sila may tinatanggap sa China. Ganyan. Proxy sila, propaganda ng China yan. Kaya mga senador, nagtatatalo sila ng Kongreso Kasi sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Kaya makita nyo, dikit yan. At pinalalabas nila, gusto raw ni Speaker Romualdez maging Prime Minister. Ang hangad lang naman nila ay yung mapalitan yung sa amendment ng Constitution natin na ang mga foreign investors ay pwede ng 100% foreign-owned company.
Kasi kung ako ay, ulitin ko, kung ako ba ang may-ari ng kumpanya, syempre lahat ng, kasi kumpanya ko yun eh. Lahat ng puwersa, lahat ng aking nalalaman, ilalagay ko doon. Kasi gusto kong magtagumpay. Unlike 60-40, 60 Pilipino, 40 lang ang foreign. Hindi siya makapalag. Sa board meeting, parati siyang naibabawa ng mga Pilipino. Tama ba yun? Ikaw, kunyari, may jeep ka. May jeep ka, may kasosyo ka. Ang kasosyo mo, 40% lang. At yung 60% sa'yo. Siyempre, lahat ng operation ng jeepney ay sa'yo manggagaling. At yung 40% ay doon sa kasosyo mo. Walang say ang kasosyo mo. Basta mag-aantay lang yun ng ganyan. Pero sa pamamalakad, yung ikaw na Pilipino ang magpapalakad. Paano kung hindi ka marunong magpalakad? Talo ka ng isa. Na isinosyo lang yung pera niya. Bawa, 40%. Sa'yo ay 60%. Pero hindi mo kaya. Yung 40% magaling. Pero sino namamalakad? Ikaw na 60%. Ganyang kasimple, guys. Ganyang kasimple. Tuloy natin. Dismayados siya Proxy. at ang ibang mga senador kasi the intention pala nitong People's Initiative na hindi People's Initiative kundi initiative ni Coting, ni Lisa at ni Paluslos, mga palangga. Ito ang eksaktong message. Ito ang eksakto ko sa'yo. Maharlika. Ang lahat ng sinasabi mo ay personal lahat. Walang kinalaman sa issue yung mga personal na nakaraan na. Parating paulit-ulit na ginagawa. Kaya hindi tayo umunlad. Kaya mga Pilipino, kayo ba ay titingin doon sa mga nakaraan? Kunyari ako, estudyante ako. Panay baksak ang subject ko. Kung makapasaman ako, 75% lang. Okay? Pero nung ako'y natauhan, nung dumating ako ng college, nakatapos ako, pasang-awa lang. Pero marami akong ginawa. Mga research, mag-aaral, advancement. Hanggang siguro nag-master pa ako. At doon ako nagsimula. Pinag-aral ako ng kumpanya na nagbagong bigla ang aking buhay. Napatunayan sa track record ko na magaling pala ako, na hindi ko nilabas kasi nung kabataan ko, sira ulo ko, puro outings, dancing, ganyan ang ginawa ko. Pero nung matanda na ako, nagbago na ang aking pag-iisip, nagbago na ang aking paninindigan. At ito, ang ginagawa nito mga ito. Sinisira nila ang liderato ng ating presidente. Kaya kayo ay magising. Magising na itong sinasabi niya na pulburon ay walang kinalaman sa politika at sa liderato ng ating Pangulo ngayon. Ayan. At itong People's Initiative, sigurado na kasi lulusot itong People's Initiative dahil mismo kayo ang boss. Tayo ang boss. Hindi sila. Sila ang dapat sumunod sa atin. Ayan. Okay? At ang ginagawa nila ay puro personal na paninira kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Speaker Romualdez. Itong kapatid na si Senator Amy Marcos ay personal din dahil may alitan sila ni First Lady. At ang kinakalaban nila ay isang abogada, si First Lady Lisa Marcos. Tama ba? May law firm. Okay? Parati nilang pinaulit-ulit. Katulad yung pulburon, wala na silang masabi. Itong si Maharlika, wala na siyang masabi. Asan ang credibility niya? Nawala. At hanggang ngayon, pinipilit niya yung pulburon ay maging issue. Okay? Kaya tayo, tuloy-tuloy na. At ang ginagawa nito, itong pangwakas kong statement. Gusto nitong si Maharlika, ito pakinggan nyo.
magkaroon ng 2 times 5-year terms siya. So, coming from Senator Amy sa text messages, dahil siya ay talagang sobrang malungkot, syempre. Dahil pinatawag sila, yung pala, ang nagkukunwari lang si Marcos Jr., si Coting Niño, ang presidenteng polboronic, kaya siya tayo nito, naman niya. Na kunyari, wala siyang alam or ayaw niya ng Ito ni Senator Amy, siya kasi tinatakot itong mga magtitistigo. Interview mo dito sa statement mo na traidor, taksil ang kapatid mo sa konstitusyon, sa bayan at sa pamilya. That's good palangga. That's why we are here. Diba? Hindi naman tayo basta-basta na nagpapaniwala. Diba? Although ito magandang step na ito, dahil ngayon mga palangga, yung interview niya actually binura eh. Gusto ko sanang panoorin umunoy ng ginagawa ng kapatid niyang traidor. The Cooking Dad file an impeachment ni Amy. Madami siyang alam. Hanggat hindi siya nagpa-file ng impeachment, binubudo lang tayo ni Senator Amy. Ayan, from The Cooking Dad. Yes, for sure nababasa tayo palangga. Kaya nga, pinaparating natin sa kanya. O yan, Senator Amy, mag-file ka daw ng impeachment. Asan? Ano ipapile mo impeachment? At least man lang. Or ako, gusto ko yung mabilis. Paano wala kang alam eh? Bobo ka eh. Bobo ka. Magsimula sa loto, dito sa... Gusto nilang matanggal si Bongbong Marcos Jr. Kayo na ang umusga. Papayag ba kayo na tanggalin ang Pangulo sa kanyang pwesto samantalang this is under the Constitution? At ano ang preba nila? Wala silang preba. Okay? Again, this is your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace.